Samantala, nasagip naman po isang batang tadtad ng pasa at nakakadena pa sa San Fernando, Pampanga. Inamin po ng ina ng bata na siya ang nagkadena dito dahil lagi raw itong tumatakas sa kanilang bahay. Narito ang unang balita ni Dano Tingkungko. Nakuna ng isang netizen ang batang ito sa San Fernando, Pampanga. Nakaupo pero tadtad ng pasa ang muka at nakakadena ang mga kamay at paa. Kaya mga nakakita sa bata pinagtulungang baklasin ang kadena. Ayon sa netizen, nabanggit daw ng bata na taga-Kalumpit, Bulacan siya. Pero pagkabaklas sa kadena, bigla na lang daw tumakbo palayo. Hindi na i-report sa pulisya ang insidente. Sa Kalumpit nga namin natunto ng bata na itago natin sa pangalang Ricky. Kalong siya ng ina at iniinda pa mga sugat at pasa sa paa, binte, braso at kamay. Sabi ng ina, Sabado ng umaga nang mawala raw si Ricky pero nakauwi rin ang hapong yon sakay ng jeep. Nabugbog po siya. 5 days po siya bago nakauwi. Pero saan galing ang mga kadena? Lagi nga po siyang tumatakas. Hindi lang po kasi isang beses. Kaso po nung huli na yan, nabugbog na kaya po ganun na lang po. Nakinadena ninyo? Opo. Kwento pa ng ina, may epilepsy daw si Ricky at 1 taon nang tumigil sa pag-aaral dahil umano sa pananakit sa kaklase. Sa isang electroencephalogram report naman na ibinigay ng mga magulang sa MSWD, negatibo sa indikasyon ng epilepsy ang bata. Ayon sa MSWD, bagamat malaki raw ang posibilidad na may behavioral problem si Ricky, hindi pa rin tama na ikadena siya ng mga magulang. Kaya napagkasunduan daw nilang dadalhin muna sa isang shelter ang bata para mabigyang atensyong medikal at sumailalim pa sa karagdagang test at counseling. The mere fact na nalaman namin na nakakadena siya this time, which is a form of abuse talaga, it's very much surprising for us na hindi dapat yun ginagawa ho talaga doon sa bata. It's about time talaga na kunin na talaga namin yung bata and ilagay na talaga namin siya sa isang institution temporarily. Nung nakausap ko po yung magulang, medyo dumadaing na po yung nanay. Nahihirapan na po. Para sa unang balita, Dano Tingkungko reporting.